mahirap magkaroon ng implementing rules dyan sa constitutional provision na yan. Dahil nga, yung gagawa ng rules, puro dynasty rin. Yun So, nga, paano gagawin yun? Oo. Yun yung problema. At nabuo yung anti-dynasty through a revolutionary government. So baka kinakailangan uli ng revolusyon para ma-implement yung anti-dynasty law na yan. Dahil isa yan sa mga susi na problema ng ating bansa. Diba? Parang negosyo eh. Parang negosyo. Ang tawag dyan, regulatory capture. Diba? Yung mga posisyon sa Kongreso, sa Senado, sa gobyerno, ay kinukuha ng mga pamilya at mga negosyo at ginagamit para sila ay patuloy na yumaman. Paano naman yung mga karaniwang tao katulad namin ni Michael, Ina? So kami, naghihintay na lang kami ng ayuda. No? Naghihintay na lang kami ng ayuda. Naghihintay kami ng single malt. No? Na hindi na pumalasahan. No? Yung kuryente namin, nadodoble. Hindi naman nadodoble yung aming aircon. Di ba? So yan yung mga problema sa ating sistema, Ina. Dahil yung nagdodomina ay mga dynasty, mga pamilya, na mga mayayaman na at gusto pang yumaman. Napakaswapang naman. Halimbawa, yung mga mayayaman na yan, anong gagawin nila sa bilyon-bilyon? Diba? Kahit gastusin mo yan araw-araw, hindi mo mauubos yan eh. Talagang greed. Yung greed talaga, parang sakit eh. Parang sakit yan, Ina eh, di ba? Halimbawa, dyan sa inyo, sa Canada, maganda yung social welfare, di ba? Maliit yung agwat sa mahihirap at saka sa mayaman. Kahit marami pa rin kayo mayayaman, hindi ganun kalaki yung agwat. Sa atin, palaki ng palaki yung agwat. Pero mo nung COVID pandemic, yumaman pa yung mayayaman na nadagdagan yung pera ng mga bilyonaryo during a pandemic na sana ay binibigay yan sa mga maraming tao na ninenervyos, tinatamaan ng COVID. Ang nangyari pa nung 3 taon ng COVID, yung mga bilyonaryo pa ang nadagdagan ng kayamanan. Kaya yun yung problema sa ating sistema. Kaya yung ating tinatawag, Ina, na Gini coefficient, yung agwat sa mayaman at sa mahirap, ka-level natin ang Africa. Ka-level natin yung Congo. No? Ka-level natin yun. Habang yung ating mga kapitbahay ay gumaganda yung mga yung coefficient, no? Yung lalo na halimbawa yung Vietnam. Nalampasan na tayo from number 6, ngayon ay number 5 na. Tayo number 7 na. At kadikit na natin ng Laos. Laos, kadikit na natin. Pero mo dati number 2 tayo, number 1, ngayon number 7 na tayo at lalampasan na tayo ng Laos at saka Cambodia. Yan yung problema sa atin, political. Yung ating ekonomiya ay ganyan dahil yung ating political system ay ganito.